Mga kababayan, mga kabarangay, sa mga bago pa lang po sa aking channel, sa mga hindi nakakilala kay Hazel, siya po yung natagpuan natin dito sa bahay na ito. Nung una nating nakita ay talagang marami ang naawa, lalong-lalo na po ang inyong lingkod, mga kababayan. Sadyang naawa ako kay Hazel sa kanyang sitwasyon, ay talagang walang-wala sila. Yun ang rason kung bakit napabayaan yung kanyang ngipin hanggang sa lumaki, hanggang sa nagkaroon na ng hindi magandang nangyari. Sayang hindi pa siya makapagsalita, mga kababayan, pero naiiyak ako dahil nalabanan niya po. Walang imposible talaga kay God. Morning po. Mike Daan po. Good morning sa atin lahat, mga kababayan. Kumusta po kayo? Ayan, araw na naman po ng mission natin, mga kababayan. Sa araw na ito, i-update ko po kayo about po kay Hazel. Siya po yung batang nagkaroon ng malaking bukol sa mukha, at siya yung ipinanawagan din ng inyong lingkod. At ako'y magpapasalamat ngayon pa lang dahil sa panawagan ko nga po ay napakabilis ang tugon, lalong-lalo na doon sa mga naunang nagpadala ng kanilang tulong pinansyal. At ngayon, mga kababayan, dahil ilang buwan po or alos 2 buwan na hindi natin siya nabalikan, kadahilanan po na medyo tumagal po siya sa ospital. At alam nyo naman po, yung mga pasyente natin, pagka nasa ospital ay mahigpit na ipinagbabawal yung pagkukuha natin ng mga camera. Kaya hindi na po namin na-update, hindi na kami nakapag-video. Pero tuloy-tuloy naman po yung ating pangungumusta, pakikipag-usap, pakipag-ugnayan para maabutan natin sila at magabayan natin. At ito na, mga kababayan, masaya po akong ibalita sa inyo na si Hazel po ay natapos na ang kanyang operasyon at nasa bahay na. Kaya naman, malugod ko pong ipapasilip sa inyo, kumustahin din natin siya para makita rin ng ating mga mababait na mga sponsor. Tara, samahan niyo ako, mga kababayan. Okay, kumusta na po si Hazel? Okay na po. Okay na siya? Pero sabi nila, babakalan pa yung dito, tapos may ano pa dito eh. May ano pa dito eh, yung hingaan niya. Okay, pero kumusta na po siya? Okay na din, yung buko niya, nalis na po. Naalis na. Okay. Nakausap naman na siya. Opo. Pwede ba siya makita? Opo. Yun po. Saan? Ay, hindi. Okay. Bakit hindi man lang bigyan ng maayos-ayos na damit, tay? Ay, siya yung nagbihis ng... Hindi! Puro sa ka na lang siya, puro ka siya. Ikaw ang magulang, dapat ikaw masusunod, sabi ko eh. Paupuin mo siya, tay. Paupuin mo po. Sige, upo tayo. Doon, upo tayo, anak. Nakapagsalita na siya? Hindi po masyado. Kunti lang pag kinakpan niya yung dito. Sabi ko, mama. Tama na yun. Para hindi mama. Upo ka doon, na. Upo ka doon. Tinanggal mo yung ano mo dyan talaga. Balik na natin. Nasakit mo yung blade mo. Hazel, kumusta ka? Okay ka lang? Kumusta na pakiramdam mo ngayon? So, okay. Ay, so, nakang-smile na. Salamat sa Panginoon, no?
Laban lang. Dapat na binibihisan nyo siya ng maayos, no? Sana tawag nito, wag nyo siyang pababayaan pa kasi nalagpasan na niya eh. Alam niyo po yung kailangan ni Hazel ngayon, yung full support po ng magulang talaga, 100% support ninyo po para tumaba naman po siya. Paglabas na ng operasyon, sabi niya, gusto kong makita si Daddy Frankie, sabi niya eh. Sinabi niya. Opo. Ba't gusto mong makita si Daddy Frankie? God is good. No? Basta wag kang bibitaw kay God, lagi kang magpe-pray. Kahit hindi ka nakakapagsalita, sa isip mo lang naririnig ni God, ha? Lagi kang makipag-ugnayan kay God. Siya lang ang makakatulong sa'yo. Kala namin kasi nung pagtapos ng operasyon niya, sir, pinagbuka agad sa ICU to eh. Opo, bakit daw? Nangina. Akala nyo Akala namin mamamatay na siya. Wag tayong susuko, no? Ganda na ni Hazel. Nakangiti na siya. Anong masasabi mo ngayon, Nay, na naka-recover na si Hazel? Napasalamat po ako. Kasi akala ng doktor, sabi nila sa amin nung bago opera, pag mawawala siya. Sabi sa akin. Sabi ng doktor, ihanda niyo yung sarili niyo baka pag operasyon niya, hindi niya kaya. Mawawala sa kama, sabi niya nun. Kaya makukuma to, sabi niya nun ng doktor. Sana huwag na masama, sabi niya nun. Tapos nung natira na siya, nangina siya kaya tinagdo sa ICU. Opo. Kasi maraming nawalang dugo sa kanya eh. 20 na bag ang sinali sa kanya. 20 bag. Ako. Tapos kulang pa, tumagbo pa kami. Kasi parang nung binuksan, parang gripo eh. Parang gripo yung dugo. Oo. Kaya yun, nagsitakbuhan yung mga nurse, kala namin nawawala na siya. Umiyak si Hazel. Ha? Pero okay na ngayon. Ang lakasan mo na lang ang loob mo. Paano ang pagkain niya ngayon, Nay? Daan-daan po siya dito. Dito pa rin, sa host pa rin. Okay. Kasi sabi ng doktor, pagka, sanay nyo na siyang kumain dito sa Opo. Pero, Pag gumaling na yung sugat, pag naghilom na yung opera, yung tahi, no? pero nung nandun pa kami sa ospital, tinaray niyang dito, tinakpan niyan para sa ilong na siya huminga. Kasi pagka check up niya daw, pagka tatanggalin na, Oo. kaya na niyang huminga sa Ilong. Opo. Unti-unti lang yan. Opo. Kailan ang balik niyo po? Sa 19 po. Sa 19. So yon mga kababayan, mga kabarangay, sa mga bago pa lang po sa aking channel, sa mga hindi nakakilala kay Hazel, siya po yung natagpuan natin dito sa bahay na ito. Nung una nating nakita ay talagang marami ang naawa. Lalong-lalo na po ang inyong lingkod, mga kababayan. Sadyang naawa ako kay Hazel sa kanyang sitwasyon. Kaya naman nung una, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero ang naisip ko lang ay manawagan din sa ating mga kababayan para humingi ng tulong, dahil nung nakausap ko po ang kanyang lola, ang kanyang tatay, ay talagang walang-wala sila. Yun ang rason kung bakit napabayaan yung kanyang ngipin hanggang sa lumaki, hanggang sa nagkaroon na ng hindi magandang nangyari. Pero dahil sa ating panawagan, mga kababayan, sa tulong ninyo, eto si Hazel ngayon, naoperahan na. Nakangiti na siya sa tulong ng Panginoon. At nawa po, mga kababayan, hindi po tayo magsawa sumuporta, tumulong kay Hazel para tuloy-tuloy.
dahil bagamat sinabi ng tatay at nanay na tapos na operasyon, pero tuloy pa rin po ang gamutan at babalik pa sila this coming January 19. No? Ililipat na yung paghinga niya sa ilong, tatakpan na yung butas sa leeg. Mga karaos yan, malapit na. Kasi nung kinausap kami ng doktor, hindi pa pinapasok sa operator nito, sir. Handa na ba kayo? Baka, sabi kami sa amin. Lapit ka dito, Nay. Iharap ka dito. Sige pa. Sabi namin, huwag naman sana, Dok, gawin yung paraan. Opo. Sabi kong ganun. O, yan nyo kasi baka mamaya, hindi namin kasi meron kami na-opera na ganyan. Kung hindi makukumatos, baka biglang mawala sa kama. Sabi nila. Paano mawala sa kama? Yung mawala sa kama. Huwag naman sana, Dok, gawin yung paraan. Sabi kong ganun. Kaya yun o. Kasi pinasok namin sa operasyon to, sir, alas 8 ng umaga. Tapos, gabi na siya nilabas sa tapos sabing ganun, di nagsitakbuhan yung mga nurse, akala namin anong nangyari. Pinasok na kagad sa ICU. Tapos nung tinawag kami, wala na siya, parang wala na siya. Wala na siya? Yung nakapikit na yung mata niya. Sabi ko ganun, laban ka anak, kinakausap ko siya, laban ka anak, huwag kang susuko. Maraming nagmamahal sa'yo. Sabi ko ganun. Tapos nung sabi ng doktor, baka gusto niyo tubuhan, ay hindi, Dok. Kasi bata pa yung anak ko. Yung ginawa nila, yung parang may siyang, parang aparato lang hinidati sa kanya. Tapos nung mga ilang oras, saka yung mata niya, hinidati yung mata niya. God is good talaga, no? Hazel? Ayan, nakangiti na. Konting tiis na lang. Pag nailipat na yung paghinga mo sa ilong, tapos mga ilang araw na lang, may gamot naman, no? Tapos yung naibulat niya yung mata niya, mga after, sabi niya, niya sa sabi niya gano'n. Sige, sabi mo yung sinulat ko yung sinasabi niya. Gusto kong makita si Daddy Frankie. Gusto mo makita. Ba't gusto mo makita si Daddy Frankie? Tapos kinausap ng nurse, gusto kong mag-asalamat sa kanila. Sabi na naiiyak siya. Umiyak ka. Kung may pasasalamatan kang unang-una, si God, ha? Yes! Very good. Nakaiyak naman. Huwag mo kaming isipin. Kami, ako, instrumento lang ng Panginoon. Ha? Si God lang, walang iba. Siya po yung tumatawag Na? cellphone. Ikaw tumatawag sa amin. Nasa ICU sa hindi Pasensya ka kami na, ha? lumapit. Busy kami. Kasi may oras ng tawag sa amin para Oo. lumapit. Sayang hindi pa siya makapagsalita, mga kababayan, pero naiiyak ako dahil nalabanan niya po. Walang imposible talaga kay God. Kaya namin mawawala na yung anak namin. Walang imposible kay God pag lumapit talaga tayo. Kaya masaya ako. Kayo po yung unang sinanap niya sa amin Ako talaga. Kayo po. Masaya ako. Napayak kami mag-asawa kasi hinahanap niya Bakit si Daddy Frankie nahanap mo? Tinuturo niya yung number ng cellphone sa amin. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi kami madalas makapunta sa ospital, kahit hindi ka namin napuntahan, hindi ka nawala sa listahan namin. Bawal lang kasi ang mga vlogger sa ospital, hindi kami basta-basta makakapasok. Pero hindi ka nawala. Kahit sa paglabas niya ng ICU, kahit pa na binabanggit niya, tinuturo yung number ng cellphone. Oo. Huwag kang mag-alala. Dito kami. Loobin ng Panginoon na makarecover ka. Matutulungan ka pa ng Team Daddy Frankie, ha? Ay, nung umuwi kami ng gabi, hindi pa siya, kagigising lang niya, tumatawag na siya na ganyang nagising, tumatawag po siya sa number na yun. So ngayon malakas naman na siya. Opo. Okay na. Anong oras kami umuwi dito kasi tagal namin yung ambulansya. Makakabalik ka na. Mga ilang buwan na lang, makakabalik ka na sa pag-aaral mo, ano? Mamumuhay ka na ng normal.
Sa daan, dikit-dikit lang ha. Parang hayaan mo lang. Para hindi ka magka-infection. May sinulat to eh, naiwan doon sa ospital. Para sa inyo, naiwan. Sayang. Ano? Pwede mo na lang isulat ulit pagbalik ko. Pagbalik ko, mababasa ko ulit ha. Sige, pagbalik ko, magsulat ka na lang. Pagbalik ko, babasahin ko. Anong mga kinakain niya na eh? Mga ano pa, yung gatas lang daw. Gatas lang muna. Anong gatas niya? Kasi wala, kahit blender, kaso wala kami ilaw eh. Tinanggal na yung pinagsasaksakan namin dyan. Simula nung bumalik kami doon sa ospital. Wala na kayong ilaw. Opo. So milk na lang. Opo. Paano yun? May gusto niyang mag-blender. Kaya yun ang problema namin kasi pag nagbarado dito, sinasaksyon namin. Kaya yun ang natatakot kami kasi wala kami ilaw. Hindi, may awa ang Diyos. Lalakas na yung resistensya na pwede na siyang huminga sa ilong, no? Think positive lang tayo. Yung hiling ko lang tayo ay Nay, Paul